People will always find an excuse not to do the right thing. Kahit na alam ng tao ang tama, madalas may dahilan siya palagi para hindi gawin ito. Amen? Nung pong seminarista kami, nung nag-aaral po kami sa pagkapare, meron pong isang maliit na tindahan sa labas ng aming pinag-aaralan. Doon po kami madalas kumakain, nagmimerienda. Nung isang araw, hindi ko po makalimutan ito, lumabas kami nung kaibigan ko, ngayon pari na rin, si Father Nitoy, at bumili kami ng makakain namin. Habang kami ay nagmimerienda, meron pong isang matanda na nakamotor. Bumaba, bumibili siya doon sa tindahan. Napakapayat po nitong matanda. Halatang halata na malnourished siya. At sabi niya na medyo galit pa, "Pabili nga ng Red Horse!" Sabi niya, wala sa mood. Medyo mainitin ang ulo. At sabi pa niya, "Masakit kasi ang tiyan ko eh." Kaya naman po nagtitinda, binigyan ng alak itong tao. Ito naman kaibigan ko, hindi ko ba alam, pakialamero. Sinabihan ba naman yung matanda? Sabi niya, "Tay, kung pong masakit yung tiyan niyo, hindi po alak ang gamot. Lalo pong sasakit yung tiyan nyo. Kung gusto nyo po na maalis ang sakit ng tiyan nyo, bumili kayo ng Diatabs, ng Imodium o Buscopan. At mas maganda, kumain na lang kayo ng tinapay. Kaya siguro sumasakit yung tiyan nyo, baka walang laman ito. Lalong mangangasim ang sikmura nyo." Sabi po ng kaibigan ko, napakialamero. At itong matanda, pagkatapos kinuha itong beer at iniinom, pagkababa, sinabihan, galit na galit ang aking kaibigan, "Wag mo akong pakialaman! Dito akong masaya! Naaalis ang sakit ng tiyan ko dito!" Ayan, sabi ko sa kanya, nagalit pa sa'yo, pinagalitan ka. Pero, tama nga naman siya, yung kaibigan ko. Ang problema kasi, itong tao gumagawa lang ng dahilan ng palusot para ipagpatuloy niya yung mali na kanyang nakagisnan. Di po ba? Gumawa siya ng palusot para hindi niya gawin yung tama. Parang ang mga Pariseo sa ating ebanghelyo. Di po ba? Narinig nyo? May palagi silang dahilan para hindi sumunod sa Diyos. Nung dumating po si Juan Bautista, nag-aayuno siya, hindi siya kumakain. Ano ang sabi ng mga Pariseo, ng mga Hudyo tungkol sa kanya? Inaalihan daw siya ng demonyo, nasisira ang kanyang ulo. At nung dumating naman ang ating Panginoong Hesukristo, na kumakain at umiinom, nakikisama pa sa mga makasalanan para sila ay maibalik sa kanyang ama, nakarinig din siya. Gumawa din ng dahilan ng mga Pariseo, mga Hudyo, para hindi sumunod sa Diyos. Ang sabi nila, siya daw ay matakaw, siya daw ay lasenggo. Tingnan niyo po, kahit na anong gawin ng Diyos, kahit sinong ipadala niya, meron at meron talaga silang gagawin na dahilan, palusot at pangangatwiran. Amen? Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kapag meron na tayong ginagawang dahilan, pag tayo'y nangangatwiran para hindi sumunod sa Diyos. Dahil wala pang gumanda ang buhay. Dahil palagi silang nagdadahilan. Mag-ingat tayo pag gumagawa ka ng mga palusot kasi wala pang umasenso sa kanilang buhay dahil sa kanilang ginawang palusot. At wala pang naging banal dahil palagi silang nangangatwiran. My dear friends, your excuses will not connect you to your destiny. And your excuses will not unite you to God. Remember this, my dear friends. Nobody has become great because of an excuse. Nobody has become wealthy because they made an excuse. And it will be very difficult to you to become holy if you keep on making a lot of excuses. John Maxwell beautifully said one time, you can go from failure to success
but never from an excuse to success. Ang ganda po, no? Mahirap magtagumpay sa buhay. Mahirap maging banal kapag palagi ka na lang nagpapalusot, nangangatwiran at gumagawa ng dahilan. Oo, magiging madali ang buhay mo kung may palusot ka. Pero tandaan nyo, ang hindi mo ginagawa ngayon na dapat naman talaga gawin mo na. Pag pinagpaliban mo yan, ginagawa mong mahirap ang iyong kinabukasan. Our excuses can make our day easy. But whenever you make an excuse, you make your tomorrow hard and difficult. Masarap lang pakinggan ang mga palusot, ang pangangatwiran sa taong gumagawa nito. Tandaan niyo po yan. Pero sa mga taong nakakarinig, dun sa palusot, dun sa pangangatwiran ng tao, nakakainis pakinggan. Napakasakit sa tenga. Pag merong isang tao palagi na lang nagdadahilan. Dahil ang taong nagdadahilan, sa totoo lang ay sinungaling. Amen? I want you to realize that, my dear friends. If you're making an excuse, you are lying. Nagsisinungaling ka kapag gumagawa ka ng palusot. Halimbawa, sinasabi mo sa asawa mo, busy ka, marami kang ginagawa. Pero ano talagang totoo? Di ba? Masakit lang ang loob mo sa kanya. Di ba? May galit ka sa kanya. Di ba? Ayaw mo lang siyang uwian, ayaw mo lang siyang makasama. Kung minsan sinasabi mo sa iba, pagod ako eh. Totoo ba? Baka ang totoo, tamad ka lang. Amen? Kapag sinasabi mo, ang hirap ng buhay, wala akong pera. Bakit wala kang pera? Bakit hindi mo aminin na mabisyo ka? Na magastos ka, na hindi ka marunong humawak ng pera, na maluho ka. Oo, mahirap ang buhay. Pero kung titignan nyo ang mga yumaman, hindi naging hadlang ang kahirapan ng buhay para umangat sila sa buhay, para yumaman sila, para magtagumpay sila. Amen? Sinasabi mo, wala kang oras para magdasal, para magsimba. Pero ano talaga ang totoo? Mas gusto mo pa kasi ang maglakwat siya. Ganito tayo eh. Lalong-lalo na tayo mga Kristiyano. Ang dami nating mga dahilan. Ang dami nating mga palusot at pangangatwiran. We have a bag full of excuses. What's in your bag of excuse? Tanong mo nga sa sarili mo. Ano yung mga paborito mo na lang ginagawang palusot at dahilan na sinasabi sa ibang tao? My dear friends, it will be very difficult for you to follow God if you begin always with an excuse. Amen? Alam niyo po kung ano ang pinakadelikadong at nakakatakot na ugali? Ito, tandaan niyo. Yung palagi ka na lang nagdadahilan sa iyong buhay at pagkatapos nagrereklamo ka pa. That is a very deadly combination. When you have a lot of excuses and then you complain and complain about things. If that is your attitude, you will never go far in life. You will never be happy in life. You will never find peace in life. Amen? The question is, how can we remove this attitude of making excuses? The answer is simply love more. Simply love truly. Simply love faithfully. Because remember, my dear friends, love finds a way, but indifference always finds an excuse. Ang ganda po, no? Uulitin ko po yun. Love finds a way always, but indifference always finds an excuse. Kapag tunay ka nagmamahal, tapat,
lubos, hindi ka gagawa ng palusot. Hindi ka maghahanap ng dahilan. Ang hahanapin mo, paraan. Pero kung wala ka talagang pakialam, okay lang sa'yo ang magsinungaling. Okay lang sa'yo hindi maging totoo. Pag wala ka talagang pagmamahal, wala kang gagawin. Papabayaan mo na lang. Amen? Magdasal po tayo, mga kapatid. Naway turuan tayo ng Diyos na magmahal na tunay para matigilan natin ang ating pagpapalusot na lang araw-araw. Hindi pangangatwiran ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos sa atin, katapatan. Amen? Kung gusto mo ng isang magrasyang buhay, tandaan mo, kailangan mo isang buhay ng pagsunod, hindi palusot. Amen.